Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ito, naniniwala mga kaibigan ng tanggapan po ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ito na ho yung tamang panahon para ho pagkalooban ni Pangulong BBM o Bongbong Marcos. So mga kaibigan, yung sinasabing amnesty at dun ho sa mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines o New People's Army. Di ba kada magpapalit po ng administrasyon, ito yung laging problema kung paano ho mauubos, kung paano ho matutuldukan, yan sinasabing makakaliwang grupo, o itong mga rebelde, o mga New People's Army mga kaibigan. Kaya ang paniwala ho dito ng AFP, o ang Armed Forces of the Philippines, ito na daw ho yung tamang panahon. Sana. Di ba, malaki nga ho nila anong pondo ng tanggapan ho ng NTF-ELCAC. Ito ho yung pinagdebatihan kamakailan dyan ho sa Kongreso, dyan ho sa Senado mga kaibigan, na kung saan sinasabi ho doon, dapat to paglaanan ho ng malaking pondo. Nung unang kino-question, anong mga ilang senador, bakit kamo? Paano kino-question ho nila? Teka, bakit ba ho napakalaki ng pondo ng NTF-ELCAC? Saan ba ho nilalaan ho yan? Ano ba ho magiging benepisyo o pakinabang ho niyan para mabawasan na yung sinasabing makakaliwang grupo? Una, ang paliwanag ho dyan ng ilang provincial governor mula ho dyan sa Davao Oriental o dyan ho sa Davao de Oro. Anong huling makausap po namin mga kaibigan, na sinasabi yung paglaan ho ng pondo doon ho sa NTF-ELCAC, yan ho ilalaan ho doon sa mga barangay official na wala hong mapapabilang doon ho sa mga makakaliwang grupo. Una, yung paglagay ho ng daycare center. Samantalang ang depensa naman ho dyan, teka, meron naman hong pondo doon ho sa mga bawat barangay na kapag ho maglalaan ho ng pondo regarding ho doon sa daycare, di ba? Kaya ang paniwala ho dito ng AFP, ito na ho yung tamang panahon para pagkalooban ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng amnesty. O kumbaga, bigyan na ho ay yung mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines o New People's Army, maging yung Army National Democratic Front. Kumbaga, ang paliwanag ho dyan ni spokesperson Colonel Aguilar, na meron na lang daw hong mahigit 1,000 miyembro. Kumbaga, nasa 1,000 na miyembro ng ZPP-NPA at saka ho ng NDF at saka ho 400. Ito na lang daw ho yung mga nahaharap po dun sa kaso. Kumbaga, lumiliit na ho yung bilang. Di ba, kada mag-e-election nga, ang tanggapan ho ng Philippine National Police, kumbaga lagi ho sinasabi na pinag-iingat ho namin kayo doon ho sa PTC o yung Permit to Campaign, na meron ho kasi mga naglalabi. Di ba? May mga nagpapanggap pa nga ho dyan na ginagamit ho yung makakaliwang grupo. Na kapag hindi ka ho nagbigay doon lang ho sa mga kandidato, kumbagay na i-scam ho nila. Di ba nga, kung ikaw hindi ho sanay ho doon sa ganung kalakaran, abay magkakaroon ka ho ng contact person na may mga tatawagan kang resource person na i-verified mo. At kapag kumagat ka ho dun sa pain ho nila, ang mabigat to niya, magbibigay ka ho nung sinasabing permit to campaign. Diba? Nagiging ano ho yan, kumbaga laging sinasabi ho yan ng tanggapan po ng Philippine National Police, maging ang tanggapan po ng AFP mga kaibigan. Kaya siguro ito na ho yung timing na sinasabi po ng tanggapan po ng AFP na pagkalooban ho ni BBM ng amnesty yung mga dating miyembro. Ang problema ho kasi nito, halimbawa, nagkaroon ho ng kaguluhan
at yan ho sa Southern Tagalog. Alam naman ho natin itong makakaliwang grupo na to, itong mga communist na to, dito galit na galit to si dating Pangulong Digong, di ba? Kumbaga, lagi hong ipinagmamalaki ho nila na hindi ho sila maubos-ubos. Tama. Samantalang yung puwersa naman ho nila, samantalang nanggagaling din ho sa gobyerno. Bakit kamo? Marami ho dyan mga provincial governor. Kumbaga, wag na ho tayong maglokohan. Kapag ka ho during campaign, samantalang doon ho sila kumukuha ho ng sinasabing security. Kaya malabo ho maubos Pero yung pondo na inilalaan ho mga kaibigan ng national government, abay ganun hong kalaki. Di ba? Kaya isa ho sa dapat itong pag-aralan ho mga kaibigan. Kaya nga may mga makakaliwang grupo nung panahon ho ni SP, Senate President Tito Sen, kung familiar ho sa inyo, napakarami ho mga party list system. Di ba? Na binura ho dun sa accreditation ho ng COMELEC na nagiging training ground ho nila doon ho sa pagrarally, dyan ho sa EDSA. Tapos kapag ka nakakuha ho sila na magpipinance, ang gagawin ho nila, kukuha ho ng accreditation ho sa COMELEC. At mag-a-apply ho sila, magkakaroon ho ng first and second nominee, doon ho sa party list na yan. Samantalang makakaliwang grupo ho sila. Nagkakaroon ho sila ng bilang o ingay ho dyan sa Congress. Isa ho yan sa pinagdidebatihan ho ngayon ni Vice President at Secretary Inday Sara at saka po itong si Speaker of the House. Di ba? Kaya dapat po dito, kung may pagkakataon mga kaibigan, siguro sa mga susunod, sikapin ho natin makausap ang spokesperson ho ng AFP na si Colonel Aguilar na alamin ho natin gano'n na ho karami ho yung datos na sinasabing dating may kaso, yung mga nagbalikloob, yung mga rebelde. Kasi nung kami bumisita ho dyan sa Tagum City at isa ho doon sa ginawa ho ni na Senator Bongo, abay binigyan ho nila, kumbaga pinagkalooban ho nila yung mga voluntaryo, di ba, na mga sumuko. Binigyan ho nila ng livelihood program. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.